Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 6 katao inirekomendang kasuhan ng obstruction of justice dahil sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. 5 casualty sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Natagpuan, na-recover kaninang umaga. Kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte muling pinasusuri bago ang ICC trial sa Nobyembre. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay sa pamamaril sa Toboso, Negros Occidental. Sa MBC TV Sports, PBA personalities Coach Yeng Giao at Al Francis Chua nagkasagutan sa semis Game 4 ng Rain or Shine at Ginebra. CJ Cancino nagpasiklab naman ng 4-pointer shot. At sa Showbiz Spotted, bagong girl group na May May, opisyal nang ipinakilala. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Planado, ayon sa PNP Crime Investigation and Detection Group o CIDG, ang pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong madaling araw ng May 14. Dagdag ng CIDG, naghain sila ng reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Hood Padilla at sa 5 pang ibang dahil umano sa pagtulong kay de la Rosa. Una sa balita, si Edniel Parosa. Edniel? 6 na individual ang inirekomend sa kasuhan ng International Police Obstruction of Justice matapos makatakas si Senador Ronald de la Rosa sa harap ng arrest warrant ng International Criminal Court. Kabilang na ang upang pinangalanan ni Senador Robin Hood Padilla. Sa pulong balikan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Alexander II na kasama ito ang nakilala ng driver ng pick-up na nagsilbing backup vehicle na lumabas ito sa bakuran ng Senado sakay na SUV ni Padilla. Gayon din, sabit sa referral sa Department of Justice, ang Lady Assistant at Security Inspector na dati umano nagtrabaho sa Armed Forces of the Philippines at nakunan sa Senate CCTV habang bitbit ang isang bulletproof vest. A backup vehicle was waiting outside of the Senate premises. It is a pick-up. We have identified yung mga the owner and the driver of the supposed vehicle. Unang sinabi ni Morico na hindi ang magsisikling pagpapasakay ang Giovanni Padilla sa kalian ng Rosa. Kundi isang planado at highly coordinated na hakbang. Para sa general, hindi mangyayaring pagtakas ng bato kung hindi dahil kay Padilla. By indispensable cooperation, it will not happen without him. Hindi bababa sa 4 na lokasyon ang sinasalakay na ng CIDG at NBI sa tangkang isenting ang ICC warrant laban kay de la Rosa. 2 rito, isang Parañaque, isa sa Bulacan, at isang bahay sa Angeles City, Pampanga, kung saan pinaniniwalang nakatira ang kaanak ni Padilla at may-ari umano ng binanggit na backup vehicle. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Iginiit ni Senator Robin Padilla na force majeure ang nangyaring tensyon sa Middle East upang bigyan daan ang pagbabago sa Senate rules tungkol sa pagboto ng mga senador online. Inulan niya ng batikos mula sa netizen dahil anila hindi ito maituturing na national emergency, gayong kaya pa rin ng mga senador na dumalo ng sesyon. Magbabalita si Kyle Bulyas.
Kinuwestiyon ni Senator Robin Padilla ang hindi pagpayag ng minority bloc sa mungkahing payagan na ang online na pagdalo ng mga senador sa mga sesyon at pagdinig sa Senado. Sa kanyang social media post, sinabi ni Padilla na hindi raw ba may ituturing na force majeure ang nangyayaring tensyon sa Middle East. Inulan ng batikos mula sa netizen si Padilla dahil sa kanyang pahayag. Ayon sa isang netizen, hindi aplikable ang force majeure sa mga sitwasyong posible palang mangyari tulad ng nakasaad sa post ni Padilla. Batay sa Rule Number 14, Section 41 ng Senate Rules, pinapahintulutan ang pagsasagawa ng teleconferencing sa sesyon sa panahon ng force majeure o national emergency. Sa isa pang bukod na post, nagpaliwanag muli si Padilla kung ano ang mga halimbawa ng mga kaganapan na nakapaloob sa force majeure. Inihalimbawa ni Padilla ang gyera at terorismo maging ang inaasahang epekto ng El Nino at La Nina. Pero ayon naman sa isang netizen, hindi naman direktang napipigilan ng tensyon sa Middle East ang operasyon ng Senado. Aniya kung kaya namang bumiyahe ng mga senador, hindi maituturing na extraordinary circumstances ang mga inihalimbawa ni Padilla di tulad noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dagdag pa ng isa pang netizen, kahit ang mga ordinaryong mamamayan ay nagagawang makapag-aral at makapagtrabaho sa gitna ng matinding init at pagbaha, kaya dapat din aniyang gampanan ng maayos sa mga senador ang kanilang responsibilidad. Ginawa ni Padilla ang pahayag kasunod na nangyaring debate sa Senado kung saan nag-walk out ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc. Kasunod nito, naglabasan sa social media ang mga naging panawagan ng mga senador noong 2021 na payagan si dating senador at ngayon Congresswoman Laila De Lima na dumalo sa sesyon via video conferencing. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, mayroong global pandemic noong isulong nila ito sa Senado. Binigyang diin din ni Hontiveros na sumuko sa mga otoridad si De Lima at rumespeto sa proseso ng batas. Ayon naman kay Senator Kiko Pangilinan, kaiba ito sa sitwasyon ngayon ni Senator Bato de la Rosa dahil walang COVID ngayon at kasalukuyan siyang nagtatago at tinatakasan ang mga otoridad. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pasintabi sa mga nanananghalian, na-recover na ang ikalimang nasawi sa gumuhong gusali na itinayo sa Angeles City sa Pampanga. Ayon sa otoridad, nasa stage of decomposition na ang biktima, kung kaya pahirapan ang naging retrieval. Ang mga huling detalye ibabalita live ni Grace Ansano. Grace. Yes, Karen, you will. Yes, Karen, you will. Yes. Go ahead, Grace. Naririnig ka namin. Yes, Karen, you will. Na-recover na nga ang panglima sa mga hinuhukay nga dito sa bahagi nga ng 9-story building na gumuho sa bahagi ng Bagyo, Angeles City. Kaninang umaga, pasado alas 8, nang ito'y iangat at dala na ng soko para nga mabigyan ng maayos na tingin din dito ng mga otoridad. Kahapon, pasado alas 6:30, nang makita ito sa tulong na rin ng K9 dog kung saan nga dito itinuro ng naturang K9 dog ang labi nitong isa sa mga construction worker. Sinasabi kahapon na nasa 16 ang nandoon ng mga construction worker. Kaya sa ngayon, dahil na-recover ang isa sa 16 na ito, ay nasa 15 na lamang ngayon ang hinuhukay ng mga otoridad. Pahirapan pa rin dahil nga sa malalim at napakadelikado. Pero sa tulong ng mga tauhan ng Bureau of Fire, ay nagawang pa rin nila ng paraan para nga maiangat ang nakadagan ng mga bakal at concrete na semento sa katawan ng biktima. Kabilang sa na-recover ang cellphone nito. Kaya mula nito, posible at makakatulong ang pag-trace kung sino ang kaanak nito hanggang sa ngayon. Hindi pa rin hanggang sa ngayon, patuloy din ang panawagan ng mga otoridad sa may-ari ng building, gayon din sa kontraktor nito, lalo makipag-ugnayan na para nga makatulong sa isinasabawaring investigasyon. So yan muna ang ating update na patuloy ang pagdating ng mga tulong din dito tulad ng mga tubig at pagkain sa mga rescuer dala ng iba't ibang organisasyon. Kanina, nakita natin ang organisasyon mula sa IGES, din ang mga taga-simbahan
ang nagbigay din ng tulong para sa ating mga nandito, tulong para sa pag-rescue at pag-retrieve dito pa rin sa sinasabi nasa 15 na nandito sa ilalim ng napakakapal pa rin ng mga semento at mga bakal. So yan ang ating live report. Ito si RH25, Grace Vera Santano at NBC Network News. Alright, maraming salamat. Grace Sansano nag-uulat live mula sa Angeles City sa lalawigan ng Pampanga. Plano namang ipatawag bilang testigo ng House Prosecution Panel ang ilang opisyal ng National Bureau of Investigation o Ombudsman at Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kaugnay ito sa pinaghahandaang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kung saan kinukumpleto na ang listahan ng mga isasalang na testigo. Ang iba pang detalye ibabalita ni Milky Regunan. Planong isalang bilang mga testigo ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council. Ito ang kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na siyang pangunahing naka-assign sa unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Ridon, hindi pa formal na naabisuhan ng mga opisyal ng Ombudsman, NBI at AMLAC pero sa sandaling maisapinal na ang witness list, agad silang magpapadala ng abiso. Sa ngayon, sinabi ni Ridon na kinukumpleto at pinipili na nila kung sino maisasalang na testigo sa VP Sara impeachment trial. Matatandaan sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice, humarap ang mga kinatawan ng Ombudsman sa issue ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Ang AMLAC naman ang nagbulgar ng red flags na umaabot sa 6.7 billion pesos sa mga transaksyon ni VP Sara at kanyang mister na si Atty. Manasa Scarpio mula 2006 hanggang 2025. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda na sa November 30 ang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crime Against Humanity sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa Pre-Trial Chamber 3, daily basis ang isasagawang trial na maaari pang mabago depende sa lagay ng kalusugan ng dating Pangulo. Ang iba pang detalye ihahatid ni Dustin Bayo. Gaganapin na sa November 30 ang simula ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 3 counts of crimes against humanity na isinampa ng International Criminal Court o ICC. Ito ang inununsyo ng Pre-Trial Chamber 3 sa sinagawang status conference kahapon kung saan kinatigan ng hiling ng prosekusyon na simulan nito sa huling araw ng Nobyembre. The start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. Ayon kay Corner, magiging araw-araw ang paglilitis hanggang sa mag-recess ang korte o pagdating ng Christmas break. Bukas din ito na ma-adjust, depende sa kalalabasan ng medical assessment ng dating Pangulo. Base kasi sa rules ng Rome Statute, kailangan ng pisikal ng humarap ni Duterte sa paglilitis kaiba sa ibang mga court proceeding. Naghain ng motion dito ang kampo ni Duterte na pinanguna na ngayon ni Atty. Peter Haynes kung saan ang resulta ng kanyang medical exam noon ay para lamang daw sa naging confirmation of charges hearing. Kinatigan nito ni Corner ay pinagutos ang agarang medical examination sa dating Pangulo mula sa mga nagsuri sa kanya noon. Samantala, inaasa namang ipatatawag ng prosekusyon ang aabot sa 60 hanggang 70 na testigo kung saan 31 rito ay mga insider witness. Magdaragdag din daw sila ng mga panibagong insente na may kinalaman sa kaso, bagay na kokontra naman ng kampo ni Duterte. Sa huli hiling ng Pre-Trial Chamber 3 na gawing efficient at effective ang isasagawang paglilitis upang mapabilis ang paglalabas ng desisyon. Binigyan niya rin ng kanyang deadline ng bawat panig sa pagsasabi ng trial brief o tala ng kanilang mga ilalatag na testimonya at diskusyon bago ang November 30. Magiging katuwang ni Corner bilang mga presiding judge sina Judge Kibong Pek at Judge Nicolas Gilu. Gaganapin ang sunod na status conference sa darating na June 23 at muli itong susundan sa July 14. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bag ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa
Sa mundo ng basketball, nagkaroon ng mainit na palitan ng salita sa pagitan ni Rain or Shine coach Yeng Giao at Barangay Ginebra Governor Al Francis Chua sa Game 4 ng semifinals ng dalawang kupunan. Habang matagumpay namang naitabla ng Meralco ang semifinal series kontra sa TNT Tropang 5G. Ang PBA update sa report na ito. Nagkaroon ng mainit na sagutan si Rain or Shine head coach Yeng Giao at Barangay Ginebra team governor Al Francis Chua sa gitna ng court matapos talunin ng Elasto Painters ang Gene Kings with 97-85 final score sa Game 4 ng kanilang PBA Commissioner's Cup semifinal series. Ayon kay Giao, nagsimula ang insidente dahil sa issues sa officiating at sa umano'y pakikipag-usap ni Chua sa mga referee habang nagaganap ang laro. Iginiit din niya na hindi dapat nakikialam ang isang team governor sa mga referee dahil maaari umano itong maging paraan ng pananakot. As a governor, it's not his job to keep talking to the referees and in that way intimidating them. Hindi never na ginawa yun ni Attorney Mert yung governor namin. No? So ang layo ng behavior. No? So maybe coaches can complain, maybe assistant coaches can complain. But I feel in terms of demeanor and ethics, yung board, kung kaya nila na pigilin yung emotions nila, they should just leave that to their coaching staff. Ibinahagi rin ni Giao na mula sa malayo ay sinigawan siya ni Chua ng mura na nauwi sa kanilang sagutan. Tapos from afar, tinawag niya ako. Hindi ko naman siya, yun lang naman ang sinabi ko. So, nagkasagutan kami. I think marami namang witness nun. Marami namang naka-witness nun. So, I was just asking him to stop talking to the referees. And then from afar, sumigaw siya. Ipinaliwanag din ni Giao ang naging usapan sa pagitan nila matapos ng laro. Akala ko makiki-handshake siya. Nilapitan ko si Coach Tim, nag-handshake kami. Tapos lumapit siya. Tinanong niya ako ano raw ang problema ko sa kanya. Sabi ko, huwag mo lang kakausapin yung referees. Samantala sa ilang interview sa media, sinagot din ni Chua ang mga pahayag ni Giao at sinabing mas mabuting mag-focus na lamang ito sa pagko-coach ng kanyang kupunan. Dahil sa panalo ng Rain or Shine, nabuhay ang kanilang pag-asa sa serye matapos maitabla ang semifinals sa 2-2 kontra sa Barangay Ginebra. Samantala, sa sumunod na laro, nagpakawala si CJ Cancino ng crucial 4-pointer sa huling bahagi ng laro upang tulungan ng Meralco Bots na pabagsakin ng TNT Tropang 5G with 101-90 final score at itabla ang serye sa 2-2. Nagtapos si Cancino na may 17 points, ngunit pinakamahalaga ang kanyang 4-pointer sa ilalim ng matinding depensa. Para sa 97-90 na abante, may 1 minute and 21 seconds pang natitira sa oras. Ang tirang iyon ang tuluyang pumatay sa pagbabalik ng TNT matapos mabawasan ang lamang ng Meralco mula 11 points. Naging matagumpay din ang debut ng bagong import na si Patrick Gardner na nagtala ng 20 points and 13 rebounds kasama ang tatlong 3-pointers bago ma-foul out sa 3 minutes and 26 seconds pang natitira sa laro. Sa aming pagbabalik, ang mga dating Signal player na lumipat sa Choco Mucho, kilalanin. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat ninyong abangan. Higit 3 bilyong dolyar na investment pledges nakuha ni PBBM sa pulong sa Japanese companies. Sa Showbiz Spotted, basketball star na si Kai Sotto, ikinasal na sa kanyang partner na si Rere Madrid. At sa Hoy Bawal Yan, ilegal na pagmamodify ng sasakyan. May katumbas nga bang parusa sa batas? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pilipinas, para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes. Dalawang weather systems po ngayon ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, Western Visayas at maging sa Palawan Province. Ito ay ang southwesterly wind flow sa kanlurang bahagi ng Mindanao at Palawan at ang trough o buntot ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo na yan na may international name na Jangmi sa layong 1,135 km east of Eastern Visayas.
Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 65 km per hour at bugso naman na nasa 80 km per hour habang kumikilo sa bilis na 30 km per hour north-northwestward. Ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok sa ating PAR mamayang gabi o bukas ng umaga at papangala ng Bagyong Domeng. Hindi ito magla-landfall ngunit magdudulot pa rin ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa dahil mas palalakasin ito ang southwesterly wind flow. Sa Luzon naman at nalalabing bahagi ng Visayas, fair weather conditions at ating mararanasan. Ngunit may tsansa pa rin ng localized thunderstorms anytime of the day. Asahan na mas magiging madalas na po ang thunderstorms dahil nasa transition na tayo ng nalalapit na tag-ulan season. Para naman sa ating heat index ngayong araw, asahan ang aabot sa 42 to 44 degrees Celsius ang madadamang init dito sa Metro Manila, habang pinakamataas naman na madadamang init sa Sangley Point, Cavite, na aabot naman sa 47 degrees Celsius ang heat index. Naging matagumpay ang pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang malalaking kumpanya sa Japan. Aabot sa higit 200 bilyong piso ang naselyuhang investment pledges na layong mas makalikha ng maraming trabaho at mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa. Narito ang report ni Let Narciso. Aabot sa $3.4 billion na halaga ng pangakong pamumuhunan sa Pilipinas ang nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga kumpanya sa Japan. Kasunod ito ng high-level business roundtable meeting ng Pangulo sa nangungunang Japanese business executive sa Tokyo. Ayon sa Presidential Communications Office, sinaksihan ni Pangulong Marcos ang pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng Ayala at Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation para sa digital investments, financial technology at artificial intelligence. Kapag naisakatuparan, inaasahang makalilikha ito ng libo-libong trabaho para sa mga Pilipino. Magpapatatag rin ng Philippine market at local supply chains, magpapaunlad ng tourism infrastructure at magpapabilis ng technology transfer sa mahalagang sektor. Ang high-level business roundtable sa mga kilalang negosyante ay bahagi ng 4 na araw na state visit ni Pangulong Marcos sa Japan. Pakay nito ang pagpapalakas ng economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan na maisulong ang mas malalim na relasyon sa kalakalan at pamumuhunan ng dalawang bansa lalo na sa gitna ng mga pandaigdigang hamon. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Huwag konsintihin ang mga lumalabag sa batas. Ito ang pahayag ni Senator Kiko Pangilinan sa gitna pa rin ng kagustuhan ng mayorya na amyendahan ang Senate rules upang payagang makaboto online ang mga wala sa sesyon. Anya, iba raw ang kanilang hiling sa nangyari noon kay dating Senator Leila de Lima na nasa panahon ng pandemya. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Hindi dapat kinokonsenti ang lawbreaker o hindi sumusunod sa batas. Ito ang babala ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng kasunod ng kagustuhan ng mayorya sa Senado na payagan ang online na pagdalo sa sesyon at botohan ng mga senador. Ayon kay Pangilinan, hindi maring ikumpara ang kaso noon ni dating Senador Leila de Lima na kanilang hiniling na payagang dumalo sa sesyon online habang nakakulong sa kaso ngayon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago. Tinawag niyang law-abiding si de Lima dahil hinarap ang kaso, nagpaaresto at nagpakulong. Kumpara kay Senator Bato na tinawag na lawbreaker dahil ayaw harapin ang kanyang kaso at ngayon ay nagtatago at pinaghahanap ng mga otoridad. Maliban pa na sa panahon ni de Lima ay umiira lang COVID-19 pandemic kumpara na wala namang pandemya sa ngayon. 2021 nang nagkain sila ng isang resolution sa Senado ni na dating Senador Franklin Drilon, Ralph Recto at Senador Risa Ontiveros upang payagan si de Lima na makadalo sa sesyon online ngunit hindi pinayagan noon na ang Senate President ay si Senador Tito Soto III. Diin ni Pangilinan huwag magpaloko sa mga nagkukumparas ng langka sa durian. Mensay sa mga bayarang trolls, itigil na ang paninira at kasinungalingan para protektahan ng mga kurakot na politiko na nasa inyong likuran. Dahil di ni Pangilinan, hindi na ninyo maloloko ang taong bayan. Sa panig ng mayorya na pinamumulan ni Senate President Alan Peter Cayetano,
Naaayon sa rules ang kanilang pagpupursige na maaprubahan ang motion ni Senator Dante Marcoleta na aprubahan ang teleconferencing para sa mga senador. Pinaniniwalaan naman ng minorya na ito ay para ma-accommodate ang nagtatagong si Senator Bato at ang balitang may mga senador nakakasuhan kaugnay ng flood control scam at posibleng makulong. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nailipat na sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila ang mga punong binunot sa kahabaan ng Quirino Avenue na bahagi ng isinasagawang Expressway Project. Mula Mayo, 40 puno na ang nailipat ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ang buong detalye tinutukan ni Tina Nolasco. Umabot na sa kabuang 40 puno ang nabunot o na-earthball mula sa Quirino Avenue mula noong Mayo. Kabilang dito ang 2 puno ng nara na kahapon lamang binunot na tumagal ng halos 5 oras at muling itinanim ngayong araw sa Hidden Garden, Ermita, Maynila. Sa datos ng DENR, 16 sa mga ito ay una nang nailipat sa parehong lugar. Kabilang ang mga puno ng mangga, suha, atis at sampalok. Nauna namang nailipat sa Intramuros, Central Island, Post Office, Manila Boys Town at Baseco Compound ang iba pang mga punong na earthball. Ayon sa ahensya, ang lokal na pamahalaan ng Maynila ang mangangalaga sa mga naturang puno sa koordinasyon sa San Miguel Corporation. Kumpiyansa naman ang ahensya na malaki ang tsansang muling mabuhay ang mga binunot na puno base sa mga nauna na rin nilang na earthball. Para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, nagpalitan na ng matamis na I do ang Gilas Pilipinas setter na si Kai Soto at aktres na si Rere Madrid. Ang kanilang intimate wedding tutukan sa Showbiz Report na ito. Road to Forever na ang basketball star na si Kai Soto at kapuso actress na si Rere Madrid. Ang celebrity couple nagpalitan ng matamis na I do sa pamamagitan ng isang garden wedding ceremony sa Alfonso, Cavite, officiated by Mayor Randy Salamat. Pinakamalaking natutunan namin sa journey na to so far is love is not just a feeling, it's a choice. Ikaw nagsabi nun sa akin eh. Ano ba yan? Sa post na ngayon si Mrs. Soto, sa kabila ng mga pinagdaanang pagsubok, mas naging strong daw ang kanilang pagmamahalan. Ngayon, magkasama na raw nilang tutuparin ang mga pangarap. Kasabay niya, nagpaabot din ito ng pasalamat sa love and support ng kani-kanilang pamilya. Si Rere ay kapatid ng aktor na si Ruru Madrid. Makikita nga ring present ang girlfriend nitong si Bianca Umali. Habang may special performance rin ang parokya ni Edgar frontman na si Chito Miranda sa reception ng kanilang wedding. Taong 2024 nang magsimula ang love story ng Gilas Pilipinas Center na si Kai Soto at aktres na si Rere Madrid. At sa aking pagbabalik, kilalanin ang bagong girl group na maghahatid ng fresh and vibrant energy sa OPM scene. BRB! Usapang trivia naman tayo. Ngayong National Flag Day, muling binibigyang pugay ang isa sa simbolo ng ating kalayaan, pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan, ang ating pambansang watawat. Binuo ito mula sa tindi at alab ng puso para ipaglaban ang ating bayan laban sa mga mananakop noon. Pero alamin na this, paano nga ba binuo ang ating watawat ng Pilipinas? Ang watawat ng Pilipinas ay dinisenyo ni Emilio Aguinaldo habang siya ay nasa exile o pagtatapon sa Hong Kong noong 1897 matapos ang kasunduan sa Biak na Bato. Kabilang sa mga inspirasyon nito ang Cuba na mayroon ring 3 kulay bilang simbolo ng himagsikan at kalayaan. Ang 3 bituin sa ating watawat ay sumasagisag sa Luzon, Visayas at Mindanao, habang ang 8 sinag ng araw naman ay para sa mga unang lalawigang naghimagsik laban sa mga Kastila. Ang kulay asul ay para sa kapayapaan, ang pula ay para sa katapangan, at ang puti naman ay para sa kalayaan at pagkakaisa. Matapos na maidisenyo, tinahi naman ito ni Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa de Natividad
gamit ang pinong telang seda noong 1898 sa Hong Kong. Ang unang pagwagayway naman ng watawat ng Pilipinas ay noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, kasabay ng pagdedeklara ng kalayaan ng Pilipinas na ngayon ginugunita bilang Philippine Independence Day. Habang pinili naman ang petsang May 28 bilang simula sa pagdiriwang ng National Flag Days upang alalahanin ang labanan sa Alapan noong May 28, 1898 sa Cavite, kung saan una ring iwinagayway ni Emilio Aguinaldo ang watawat matapos talunin ang mga puwersa ng Kastila. At higit sa isang pirasong tela, ang watawat ng Pilipinas ay nagsisilbing paalala ng mga kabayanihan at pagkakaisang nagbibigay daan sa kalayaan natin ngayon. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para sigurado alam na this. Abangan sa aming pagbabalik, naagnas na bangkay natagpuan sa Tacloban, hinihinalang matagal na umanong patay. At sa MBC TV Sports, Choco Mucho Flying Titans handa na sa upcoming PVL season, kasama ang latest additions ni Don Makandili Kadindig at Jewel Encarnacion. Yan at marami pang iba dito lang sa MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng 4 na lalaki sa Toboso sa Negros Occidental. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Patay ang isang lalaki matapos pinagbabaril ng 4 na mga lalaking armado sa Sitio Bibang, Barangay General Luna, Bayan ng Toboso, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Marky Liganipa, Chief of Police ng Toboso PNP, ang biktima kinilala na si Jobert Tihada, 37 anyos, residente ng nasabing lugar, na wala ang awang pinagbabaril ng umano'y 4 na mga armado. Dagdag pa ni Liganipa, habang ang biktima ang papawi na ng harangin ng mga sospek at pinagbabaril na ikinasawi nito. Kinuha pa ng mga sospek ang cellphone ng asawa at anak ng biktima matapos nagsialisan patungong mountainous area ng Barangay General Luna ng nasabing bayan ng mga sospek. Na-recover sa lugar ang 3 mga basyo ng M16 Armalite Rifle, isang basyo at slug ng caliber 9mm pistol. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natagpuan ang isang bangkay na hininalang matagal ng patay sa Purok 4, Barangay 27, Kabalawan, Tacloban City. Ayon sa ulat ng Tacloban City Police Station 3, isang concerned citizen ang tumawag sa pulisya matapos mapansin ang umano'y naagnas ng katawan sa lugar. Agad naman rumisponde mga pulis upang i-verify ang report. Sa kanilang pagdating, tumambad ang ninalang labi ng isang tao na nasa advanced state of decomposition na. Base sa inisyal na investigasyon, nakasuot ang biktima ng kulay asul na t-shirt at green na shorts. Hanggang sa kasalukuyan di pa matukoy ang pagkakakilanlan ng nasabing individual. Humingi na rin ng tulong ang pulisya sa Scene of Crime Operative Suco upang magsagawa ng crime scene processing at masusing investigasyon para matukoy ang sanhi ng pagkamatay at pagkakilanlan ng biktima. Patuloy naman ang panawag ng mga otoridad sa sinumang may impormasyon makakatulong sa investigasyon na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na impila ng pulisya. Nito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Local Disaster Risk Reduction Management Office o LDRRMO ang isang residente matapos ma-stranded dahil sa pagtaas ng level ng tubig at malakas na agos ng Sibulan River sa Sibulan Lote, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur noong Mayo 26, 2026. Batay sa report, nagsagawa ng rescue operation ng mga personel ng LDRRMO katuwang ang Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC ng Barangay Astorga alas 4:32 ng
hapon. Ligtas namang naiahon alas 5:24 ng hapon ang residenteng si Adonis na pansamantalang itinago ang tunay na pangalan. Ayon kay Barangay Councilor Ryan Adalim ng Astorga, naguhukay ng balon ang biktima bilang pinagkukunan ng tubig nang biglang tumaas ang level ng ilog dahil upang hindi na ito makatawid pabalik. Dahil dito, muli nagpaalala ang mga otoridad sa mga residente na katira malapit sa ilog at sapa na manatiling alerto lalo na tuwing may malalakas na pagulan dahil sa panganib ng biglang pagtaas ng tubig at malalakas na agos. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 4 na katao ang nahulog sa kamay ng batas sa ikinasambay bus operation ng Orion Municipal Police Station SDEU dakong 3:40 kaninang madaling araw sa Purok Rafael Yamson, Barangay Bilolorim, Bataan. Kinilala ang mga nadakip ni Orion Chief of Police Police Major Mataib Jalman sa mga alias RB33, alias Epray 47 na kabilang umano sa high value individual HBI at alias Rowilin 21 at alias Wilson 30 anyos. Nasamsam mula sa mga suspect ang tinatayang 56.59 gramo ng hininala shabu na nagkakalaga ito ng 384,812 pesos, mark money at isang cellphone gamit sa transaksyon. Nadakip ang mga suspect matapos bentahan umano ng shabu ang pusor buyer. Isinago ang inventory ng mga ebidensya sa harap mismo ng mga mandatory witness alinsunod sa Section 21 ng Republic Act 9165. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Orion Municipal Police Station ang mga naaresto habang isinasa ilalim sa laboratory examination ang mga nakumpiskal droga. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa walang humpay na operasyon ng kapulisan ng Dagupan City laban sa mga wanted person, nagresulta ng pagkaaresto sa isang 49 anyos na construction workers na naharap sa kaso ng Act of Lasciviousness in relation to Section 5B ng Republic Act 7016 o Child Abuse. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, naaresto ang suspek sa Sitio Tundaligan, Barangay Bunuan, Gisit sa syudad kahapon ng hapon sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City na may petsang Mayo 21, 2026 na pinagkalooban ng piyansa na 180,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH32 na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatanggap ang mga nanay na kapapanganak lamang mula sa Municipal Nutrition Office ng Lawang Northern Samar ng maternal at baby kits. Ibinigay mismo ito personal sa newborns at postpartum mothers na nagsila ng kanilang mga baby sa birth at RH Lawang Birthing Home. Ayon sa Lawang Nutrition Office, ang nasabing programa para sa mga kapapanganak lang ng mga nanay ay pinunduhan ng Philippine Multi-Sectoral Nutrition Project Performance-Based Grant. Mismo ang Municipal Nutrition Action Officer ng Lawang at Municipal Health Officer ang nagbigay sa mga bagong kapapanganak lamang ng mga nanay. Bahagi ito ng pagpapalakas ng maternal at child health services, ang pagbibigay suporta sa mga nanay at kanilang newborns habang nasa crucial stages of life. Nais ng Health Office Lawang na matutukan at mapangalagaan ang mga buntis at kapapanganak lamang na mga nanay. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang sasakyan para sa ilang motorista ay tila laruan na pwede nilang damitan o ayusan. Ang iba pa nga gumagastos ng malaki sa pagpapakabit ng ilang disenyo o pagpapalit ng ilang parte. Ngunit alam ba ninyo na ang modification at customization ng mga sasakyan ay may limitasyon at ang ilan dito ay iligal na may karampatang parusa sa batas? Kung ano-ano ito, alamin sa report ni Dustin Bayo. Malaya ang mga may-ari ng sasakyan sa pagdidisenyo o pagpapalit ang ilang bahagi ng kanilang sasakyan sang-ayon nito sa kanilang kagustuhan. Ito man ay para mapaganda ang itsura o visual appearance o mapabuti ang performance o takbo ng kanilang sasakyan. Maaari itong i-modify o i-customize ng may-ari.
Isa lamang ang paalala ng otoridad na hindi nakakompromiso ang kaligtasan ng mga driver at pasahero sa mga pagbabagong ito. At para ma-regulate, tinukoy ng Land Transportation Office o LTO ang ilang mga modification na pinagbabawas sa Department Order No. 2010-32 with subject harmonization of motor vehicle, classifications of LTO and LTFRB. Nakasaad dito na mga pagbabago ng ilang mga bahagi ng sasakyan na nakakadla sa pagpapanatili ng kaligtasan ng motorista sa daan, kagaya ng axle modification, chassis modification, extended chassis or body, additional siding of dump trucks, extended overhang, change of rim size, modification of handlebar and muffler, reconfiguration of body dimension and design ay mga pinagbabawal. Dagdag pa rito, hindi rin pinapayagan ng mga license plate frames, pagkakabit ng blinkers at LED lights at ng mga early warning device gaya ng busina at studded na gulong. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng disgrasya sa daan at ang sinumang mahuli na lumabag dito ay maaaring patawan ng multa na aabot sa 5,000 piso. Kukumpiskahin din ang sasakyan hanggang matapos ang inspeksyon at ipapatama o ipapabalik sa may-ari ang binagong parte sa original nitong forma. Kaya kung mayroon pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itagyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng volleyball, maglalaro para sa Chocomucho Flying Titans sina dating Signal standouts Don Canili Katindig at Jewel Encarnacion. Ang mga dapat nating abangan sa report na ito. Patuloy na binubuo ng Chocomucho ang kanilang retooled roster matapos makuha ang dating Signal standouts na sina Don Macandili Katindig at Jewel Encarnacion, ang dalawang manlalaro ng ikapito at ikawalong dating Super Spikers na nakahanap ng bagong kupunan matapos mag-leave of absence ng Signal franchise. Nauna nang lumipat si Vanny Gander at Erica Santos sa Capital One, Jel Cayuna at Jackie Acuña sa NX LED, Erin Pangilinan sa Kimline at Tin Tiamson sa Akari. Malaking dagdag agad si Macandili Katindig sa depensa ng Flying Titans. Ang dating Signal captain at national team veteran ay makakatambal ni four-time best libero Tang Ponce na inaasahang bubuo sa isa sa pinakamalalakas na defensive duos sa PVL. At siya ng mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. May bagong 8-member girl group sa OPM scene. Hetong at kilalanin ang mga miyembro ng May May at Ma-LSS sa kanilang novelty pop single na Telebong sa aking Showbiz Report. Official nang ipinakilala ang bagong girl group na maghahatid ng fresh and vibrant energy sa OPM scene. Binubuo ang May May nina Jamaica, Alexa, Ada, Uni at Eris. Gayun din nina Dina, Althea at Jessie na siyang leader ng grupo sa ilalim ng Groovy Garden Records ng pulp music group. Bagamat hango sa Chinese culture ang salitang May May na tawag para sa nakababatang kapatid na babae, Pinoy na Pinoy naman ang vibe sa launching ng 8-member girl group mula sa sari-sari store, color game, tusok-tusok, taho, scramble at May May gulayan at prutasan. Kasi May May was inspired by the Filipino common way of repeating names tulad po ng Jan Jan, Tuy Tuy, Cheche, May May, ganyan. Kaya po, May May. Sa gabing iyon, agad nagpakitang gilas ang grupo sa Sky Dome hatid ang kanilang upcoming debut single na Telebong hango sa Pinoy Childhood Game. Connect po not only Gen Z, pati po yung mga other generations to connect through music at para pati po sila ma-enjoy po yung music namin. Sa akin ngang eksklusibong panayam sa CEO ng pulp group at bumuo sa May May na si Happy Sigo. Pulp is producing this group. We don't consider them P-pop because me personally, I feel their music is not Pinoy pop eh. It's really more novelty dance. So they fall on that genre. Bukas, May 29, ilalabas na rin ang official music video ng energetic track ng May May na Telebong. Para sa MBC TV Network News at One Showbiz, Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Ms. Karen and Yuel.
Maraming salamat, Maymay Angel. Nakababatang kapatid daw eh. Oo nga. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.